down pa yung account ng almost $300. Much later. Yun, so what's up guys, Magawang Trader here, and today is February 25. This is the second day of my 25k funded account. Unfortunately, the first night, negative tayo, sobrang laki. Negative tayo ng almost $400. 25k challenge natin. Yun, so balak kong i-capture yung journey nung 25k funded na to. And subukan ko rin i-live sa TikTok, mag-live sa TikTok para makita natin yung ma-live ko man lang yung magiging resulta nung trade natin ngayong araw. Tingnan natin. Yan, first vlog 2026. Recap dun sa trade natin kagabi sa Nasdaq and Gold. Si Gold okay, natipi tayo. Fortunately kay Nasdaq, I decided to close the position. Talo ng konti, mga less $50 dun sa funded. Medyo hindi kasi naging maganda yung reaction niya yung mga bandang around 12 midnight dito sa atin. So parang naging bearish yung reaction niya nung una. And then since higher time frame, sobrang engulfing nung candle. So meron pa siyang ibubuga. So ganun yung nangyari, nag-retrace ng konti sa lower time frame, 1 minute. Then bumuga ulit siya pataas. So nung napapansin ko na yun sa 1 minute, hindi ko na tinuloy yung trade. Nung bumabalik na siya doon, February 26 na ngayon, 4:31 ng hapon. And meron akong trade kay Gold ngayon. Actually tapos na, natipin na. Inabot lang siya ng 2 minutes. 2 minutes lang. Ito, pakita ko sa inyo. Okay guys, so nandito tayo sa chart ni Gold. Ito yung trade ko. Yan. So, kung mapapansin nyo, Asian high is na-sweep na. And hinihintay ko ma-sweep yung Asian low. So, ganito ang nangyari. And napansin ko yung structure niya dito. So, kung hindi ka masyadong nagche-check ng structure, no, medyo madadali ka dito. Okay. So, nasa 3 minutes tayo. Kung mapapansin nyo, meron tayong OB sa 3 minutes dito. And based on structure, no, paliwanag ko, actually kung ito akala mo ay market shift, nagkakamali ka. Kung mapapansin natin, low, umakyat, then bumaba. Then dito pa lang siya nabasag. Okay? So, meron tayong bearish breakup structure na nangyari. And then pagbasag niya dito, umangat, then bumagsak. So, ang last low nito ay ito. Ito ang pinaka low. Okay, so nabasag. And then umangat, tumaas. And then kung mapapansin nyo, since ito yung last high natin, ito yung pinaka last high natin, hindi siya nag-break sa taas. Indication na this two, itong dalawang candle na to, itong dalawang wick na to, is just a sweep. Sinweep niya lang to, ito. Paano ko ginawa yung entry? Dito sa 1 minute time frame. Okay? So, since nasabi na natin na okay, bearish pa siya, nag-sweep lang ng liquidity, ito at saka ito. Pagka-sweep niya, meron tayong FBG dito. Actually, meron to kanina, nabura lang. Okay. FBG. Yan.
Unfortunately, yung FBG, well, first 3 candle nag-react. Ayan, kita nyo. But the fourth candle, no, bumasag na siya sa ilalim. Okay? Bumasag na siya sa ilalim, so we can consider this na inverse fair value gap. And then, hindi rin siya makaangat-angat dahil meron tayong fair value gap dito. Okay? So, consolidate dyan, nakikita ko. Then, nag-entry na ako dito. Okay. So, ayan, papakita ko sa inyo yung MT5. Ito. Ayan. MT5 natin. Ayan, nakikita nyo. 1 minute. Pakita ko sa inyo. Ayan. And so, ito yung fake out na market shift, pero hindi siya nag-close dito dun sa last high natin. So ayan, ito nag-conso dito, and then ayan, makikita nyo meron akong entry ng sell ng short, and then dun TP ko, yung TP ko nag-base ako, hindi ko na sinagad dun sa Asian high, no. Hanapin ko lang, pakita ko sa inyo. Okay. So, nag-base lang ako dito sa above ng OP. Ayan. So, we can consider this na OB. Ayan. OB. Ayan. So, ayan. Diyan lang ako nag-TP. And, yan. Kung mapapansin nyo, nag-react din yung price doon. On the 50% ng OB. Nag-react siya dyan. Umangat. Yan. So, para sa akin, tamang-tama lang yung yung TP, and ano din yan, 2. Okay na okay. So yun, tingnan natin mamaya, mag-update pa rin ako kung meron tayong trade. Since first time kong gawin to na parang i-vlog o dino-document, no? Hindi pala siya madali na i-document yung trade. Kahit matagal ka na dito, kailangan mo pa rin mag-improve eh. Kahit matagal ka na sa industry, kailangan mo pa rin mag-improve. Hindi siya yung, magaling ka na, stop ka na sa alam mo yun, hindi ka na mag-aaral. Yun, ilalagay ko to sa YouTube, no? Yan, para share ko na din sa iba siguro yung mga nangyayari, yung mga update, no? Parang update, yung buhay ng isang trader na, alam mo yun, hindi siya madali. Yeah, so ayun, sana magtuloy-tuloy itong pag-video or pag-document ko nung account na to, and yun, kung ano man kalabasan, lesson learned na lang, 'di ba? Hindi masyadong naging maganda yung trade natin ngayon. Up na tayo ng almost $400 sa account, and then unfortunately nabawi pa yun, natalo pa tayo. So down pa yung account ng almost $300. Yun lang, masyadong naging pangit yung masyadong siguro naging aggressive yung
yung approach ko sa market ngayon, and sobrang, ayun, hindi naging maganda yung ending. Yeah, wala, ganun talaga. Kahit sobrang tagal ko na dito sa market, araw-araw natututo, and hindi pa rin talaga nawawala yung mga ganitong klase ng mga pangyayari. And down tayo ng almost $300 sa account, and hopefully next week makabalik tayo ulit. Sobrang pangit lang ng market ngayon, and tapos medyo naging aggressive yung approach ko. So next time na mangyari yung mga ganitong bagay, consolidate yung market, pangit yung market, then doble ingat. Yung mga mali ko is nag-aggressive ako sa lahat. Position sizing and entry. Yun lang. So, better luck next week. Sobrang hirap ng pagdadaanan nyo dito. Hindi man physically, mentally exhausting yung journey ng pagiging trader. Yung strategy, napakadali niyang aralin, pero yung pagiging disciplined trader, yung mindset natin, yung psychology natin, hindi siya built, hindi siya na-program bilang isang trader, no? Isipin mo, para kang kalaban mo yung isa sa pinakamagaling mag-chess, tapos ikaw alam mo kung paano siya laruin, marunong ka mag-chess, alam mo yung bawat galaw ng mga pieces, pero hindi kayo parehas ng utak. Kailangan mo lang araw-araw maglaro ng chess, katagalan, yung utak mo nagle-level up na, parang ganun, yung utak mo. Sabi nila, stick to one strategy para matuto ka, or para, alam mo yun, ma-master mo yung strategy. Kaso ang problema, kahit 6 or 10 years mo nang ginagamit yung strategy na yun, pero hindi mo pa rin makontrol yung emotion mo, and walang mangyayari. Ayun yung nagiging problema ng mga baguhan na trader. Yung akala nila hindi nag-work yung strategy, pero ang problema is yung psychology nila. Sa trading kasi hindi siya palakihan ng kita, hindi siya palupitan, no? Hindi siya pagalingan, no? Hindi siya pagandahan ng chart, hindi siya alam mo yun. So, wag nyo lang titingnan yung resulta or yung panlabas na nangyayari sa trading journey nyo. Try nyo isipin kung anong problema sa inyo, and try to do something with it, no? Ayusin nyo kung anong problema sa inyo, yung problema sa psychology nyo, sa pag-iisip nyo. When it comes to trading, try nyo din mag-recap or reviewin yung mga previous trades nyo. And yun, good luck sa mga trades nyo, guys, and see you on the next video.